Isang mapagpalang araw muli at welcome back. Kamusta kayo mga kababayan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Topic natin po today, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol po ito sa isang video na kumakalat ngayon na kung saan ay meron po isang lalaki na inaakusahan itong si Senador Crisanto Biros na siya daw po ay di umano ay binayaran. Okay, binayaran doon sa pagharap niya sa Senado noong siya ay nagbibigay nag-witness, nagbigay ng testimony laban kay Pastor Apollo Kibuloy. At yung hearing na yon sa Senado ay napanood natin yun, nasa baybayan natin yun, no? Kaya alam natin itong sinasabi ng lalaking ito, okay? Doon po sa hearing kasi ay may mga binanggit siya doon na medyo kaduda-duda. Ako mismo ay nung napanood ko yon, yung hearing na yon kung saan ang nangunguna na senador ay si Senador Crisanto Biros, at doon sa hearing na yon ay siya lang mag-isa. Kumbaga sulong-sulo niya. Nag-iisang babae. Ay doon sa hearing na yon, mga kababayan, ay may mga feeling ko o pakiramdam ko sa aking base sa aking pag-analisa ay kaduda-duda sapagkat parang hindi mang katotohanan, okay? Ito pong video ito, i-play ko para basihan natin kung siya ba nagsasabi ng totoo o hindi. Okay? Ito pong video ito po yung hearing noon sa Senado. And then mamaya, ito naman yung video na kumakalat ngayon para malaman natin ang kanyang revelation patungkol dito sa di umano pagbayad sa kanila o sa kanya nitong kampo ni Senador Crisanto Biros. Okay? Ito po yung video mga kababayan. Ito po yung video mula sa Senado. Ako po si alias Rene. Nasa wastong taong gulang. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nag-agandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahanan kita, Elias Rene, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Psalms of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Okay. Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag
pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung ang kinukuha from the bag, tapos ito po ay nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't Yeah. ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Okay, Yes po, so Madam. yan po ang salaysay nito ng si alias Rene. Okay, sabi niya, doon daw sa Glory Mountain, pag dumarating ang si Kibuloy sakay ng chopper, may daladalang malalaking bag na may lamang iba't ibang klase ng baril, uri ng baril. Okay? At ito daw ay nilalatag sa tent na katabi ng mansion. At doon daw paminsan-minsan pupunta itong si former president at kasama itong si Vice President Sara Duterte. Okay? Ngayon, doon po kasi binabanggit nung ni alias Rene na pag dumarating ang chopper, sakay si Kibuloy at may daladalang baril, daladalang mga bag na may lamang mga baril at binababa mula doon sa chopper. Okay? At nilalatag doon sa tent. Ngayon ay kaduda-duda sapagkat ay doon sa area na yon, nandoon siya, sabi niya. Nakita daw niya eh. Okay? Ang ngayon, ang nakapagtataka kung bakit malalaking bag, may lamang mga iba't ibang uri ng baril, binaba ni Kibuloy, binaba sa chopper, nilatag doon sa tent. Ay ang tanong ko, nandoon yung si alias Rene, bakit hindi siya inutusan ni Kibuloy na ibaba ang mga baril? Dahil kung si Kibuloy ang magbaba ng baril mula doon sa chopper, malalaking bag yun, iba't ibang klase, mabigat yun. Siguradong hindi kayang ibaba ni Kibuloy yun mula sa chopper pababa. O doon pa lang kaduda-duda na. Tapos sabi niya, yung nilatag daw yung baril sa tent malapit dun sa mansion. Okay? Ang tanong ko doon sa lugar na yon, kasi after nung pumutok yung issue na yan, yung hearing na Senado na yan, may mga vlogger na pumunta doon, binidyohan. Doon po sa area na sinasabi niya sa may helipad, wala namang doong mansion. Wala. Merong mansion napakalayo sa ibang lugar. Sa ibang napakalayo. Tapos sabi niya, nung umalis daw si Kibuloy, si dating former president at si VP Sara, dala-dala na nila yung mga baril. Ibig sabihin, ang bumitbit si Kibuloy o kaya si VP Sara o kaya si dating Presidente Duterte. Ang bigat naman ngayon. Bakit hindi siya inutusan? Di ba kaduda-duda? Kulang. Di ba? Ngayon, dahil sabi niya may dumating yung chopper kasama si Kibuloy, may dadalang mga bag. Kung may chopper dumating, ibig sabihin dapat
may piloto. Okay? Kaya lang ang problema doon sa hearing, mga kababayan, hindi po na pag-usapan ang piloto. Kasi nga, niisip ko, baka iniwasan, wala na ibang senador na nag-follow up question para sa malaman, matanong kung sino itong piloto. Ay, sigurado yan, dahil may helicopter, may chopper, may piloto. Alam niya, nakita niya. Itong baril, si PIRD, si Gibuloy, BP Sara at itong si alias Rene. Nakita ng piloto yan sigurado. Kaya lang hindi na pag-usapan doon sa hearing. Kaya ako po ay nagduda kung bakit hindi na pag-usapan. Malamang, sa aking pagdududa lang naman, sa aking pag-analisa, kaya po hindi nabanggit itong piloto sapagkat hindi totoo. Dahil pagka binanggit pa yung piloto, halimbawa, baka mapornada, baka masira pa yung script. Yun noon ang aking naisip, scripted siya. Okay? Duda na ako noon, nung time na yun. Ngayon, mga kababayan, dahil po lumabas itong video na ni alias Rene at binabawi niya ang kanyang testimony at sabi niya ay siya daw po ay binayaran ng kampo ni Rizal Tiberos. Okay? Nasabi ko, parang tama nga ang aking pagdududa noon sa hearing. Doon pa lang sa hearing ay kaduda-duda na. Okay? Maganda sana kung sa hearing ko meron sana ibang senador na nakaupo doon at nag-follow up question para napag-usapan sana itong mga iba pang witness katulad ng piloto para sana mapatunayan, mapatibay itong salaysay ni alias Rene. Kaya lang, sabi ko nga, dahil nga walang ibang nagsabi, nagpapatunay na, nakita ko yan. Totoo yan. Wala nagsabi, kaya sabi ko noon, madali lang itong i-debunk. Pasinungalingan na ang sinasabi ni alias Rene, hindi totoo. Okay? Kasi hindi binanggit ang piloto eh. O, diba? Tama nga. Kung pagbabasihan ang sinasabi ni alias Rene ngayon sa kanyang testimony o kanyang revelation, tama nga aking hinala.